Alam niyo po, nung ako ay nag-aaral na maging abogado, gusto ko na po sumulat ng libro. Naunahan kasi yon nung pinaiyak ako ng ex-boyfriend ko. Yung boyfriend ko sa law school, pinaiyak niya ako. Tapos sumulat ako ng tula. Tapos nung nakapagsulat ako ng tula, naisip ko, gusto ko gawan ito ng librong pinagdadaanan ko. Let us witness the book launching of Isang Kaibigan with our beloved Vice President and Secretary Sara Z. Duterte as the storybook author herself in 3, 2, and 1. There you have it! Congratulations, VP and Secretary Sara, for launching your new children's book entitled Isang Kaibigan. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo po, nung ako ay nag-aaral na maging abogado, gusto ko na po sumulat ng libro. Naunahan kasi yon nung pinaiyak ako ng ex-boyfriend ko. Yung boyfriend ko sa law school, pinaiyak niya ako. Tapos sumulat ako ng tula. Tapos nung nakapagsulat ako ng tula, naisip ko, gusto ko gawan ito ng librong pinagdadaanan ko. But I never found the time. The inspiration was not enough. The interest was there, pero yung inspirasyon na sumulat talaga at pag-isipan, wala noon. Tapos, dumating yung National Reading Month natin. At naimbitahan ako doon sa Davao City para mag-book reading sa kanilang launch ng National Reading Month. Noong kinakausap ko yung isang kaibigan ko, sabi niya, saan ka papunta? Sabi ko, papunta akong Davao kasi may book reading ako doon. Sabi niya, pwede ba na kapag mag-book reading ka, piliin mo naman yung mga Pilipino na authors. Sabi niya, wag yung mga foreign authors. Tapos doon ako napaisip, nung gabi na yon, napaisip ako, sabi ko, bakit hindi na lang ako yung sumulat ng kwento at gawin kong libro at yun yung ipamahagi ko sa mga bata at yun yung babasahin ko sa mga bata. Kaya papasalamat ako sa mga batang Pilipino because they gave me the inspiration to write that book. Today, we gather to celebrate Araw ng Pagbasa with the theme, Pagbasa, Pag-asa sa matatag na Pagbasa, Pag-asa sa matatag na kinabukasan. A reminder of the immense power that lies within the simple act of reading. As we come together, let us embark on a journey that will open doors to a brighter and more promising tomorrow. Sa mga batang nanonood, gusto kong malaman ninyo na ang pagbabasa ay magbibigay sa inyo ng pinakamalakas na sandata upang harapin ang inyong kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, maaari kayong mamuhay sa mundo kung saan makakayanan ninyong abutin ang inyong mga pangarap. Ang pagbabasa ang susi na magbubukas ng mga kahangahangang bagay para sa bawat isa sa inyo. Sa pamamagitan ng mga aklat, maaari kayong maglakbay sa malalayong lugar, makilala ang mga kahangahangang karakter at matuto tungkol sa iba't ibang kultura at mga ideya. Ang pagbabasa ay nagpapalago ng inyong imahinasyon, nagpapalawak sa inyong kaalaman, at nagbibigay sa inyo ng kakayahan na makita
ang mas malawak na posibilidad sa gitna ng inyong mga limitasyon. Tandaan, sa ating mga kabataan na ang pagbabasa ay ang pintuan patungo sa isang maligaya at matatag na kinabukasan. At sa inyong lahat na nandito ngayon sa ating mga magulang, you hold a vital role in shaping the reading habits of the children around you. Your influence is invaluable, and I urge you to inspire and encourage the young ones to embrace the power of reading. Kanina, kausap ko ang ating Undersecretary for Curriculum and Teaching at napag-usapan namin na hindi lang ang mga kabataan ang dapat naming kausapin na mag-practice at paniguraduhin na matuto sila magbasa, kundi kailangan din namin pumunta sa iba't ibang mga komunidad para kausapin ang mga magulang doon sa mga komunidad na i-encourage ang kanilang mga anak, kanilang mga apo, mga pamangkin, mga pinsan, mga kapatid na mag-aral paano magbasa at matuto magbasa. Noong ako ay bata pa, ang nag-inspire sa akin na magkaroon ng pagmamahal sa pagbabasa ay ang nanay ko. Dahil ang nanay ko ay mahilig sa mga pocket books. Nung panahon natin noon, merong mga bookworm clubs kung saan nirerentahan natin yung libro, pumupunta tayo doon, tapos ang libro, piso, 3 pesos, 5 pesos, aarkilahan mo yung libro, tapos dadalhin mo sa bahay, tapos pagkatapos ibabalik mo. Ganun yung generation ko. Wala masyadong mga libraries, merong mga bookworm clubs kung saan ka mag-arkila ng libro. In-enroll ako ng nanay ko doon. Ginawa niya akong member doon sa bookworm club na yon, kung saan member din ang nanay ko. At siya ang nagpakilala sa akin sa mga iba't ibang fiction authors. Like sila Sidney Sheldon, Philip Margolin, Jeffrey Archer, Mary Higgins Clark. Ang nanay ko ang nag-introduce sa akin sa fiction literature. At naging mahal ko naman ang pagbabasa. I had the love for reading dahil sa nanay ko. Unfortunately, hindi ko yon na dala sa aking mga anak. Buti na lang nandyan ang nanay ko, ang lola nila. Dahil yung aking anak, ganun din yung naituro ng nanay ko. Kasi yung nanay ko is a teacher. Typewriting sa high school, ang kanyang subject. Sa high school, typewriting. May typewriting pa kasi na nung panahon natin. Hindi, sa amin, computer na. Yung mga 6 na years above me, may typewriting pa sila. At sa college naman, ang kanyang subject is Rizal at Banking and Finance. Yun ang subjects niya sa college, sa pagtuturo ng nanay ko. So, buti na lang nandyan yung nanay ko. Dahil siya din yung nag-instill doon sa aking anak na mahalin ang pagbabasa. Kaya ang anak ko ngayon, nagpapaalam, Mama, pwede bang pumunta doon sa fully booked? Dahil meron kaming gusto bilhin na mga libro. At yung kanyang kwarto ay meron talagang nakalaan na bookshelf para sa kanya. Kung ano ako noong kabataan ko, ganun na ganun ang aking anak dahil sa nanay ko. Kaya nasa atin, mga magulang, nasa atin, sa adults, ang pag-inspire sa mga bata na mahalin ang pagbabasa.